Hello, magandang araw mga kababayan. Komentaruhan lang po natin itong speech ni Amy Marcos doon sa rally sa INC kahapon mga kababayan. Kasi nga po, ano naman po siya rito na talagang pinapatunayan niya talaga na yung sinabi niya yung unang rally doon sa Luneta ng INC ay bangag talaga ito si BBM mga kababayan. So pakinggan lang po muna natin si Amy Marcos mga kababayan. Mga kapatid, mga kababayan, mga kapwa Pilipino, pilit akong humabol kasi hindi ko kayang hindi kayo samahan para isigaw sa buong mundo, we are one! We are one! We are one! Talaga naman, walang umuuwi, walang natutunaw sa ulan na pinadala ng langit. Walang uwian ito. Kasuklam-suklam ang gobyernong manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Wala silang pakialam. Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan. Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa sa gasolinang hindi abot kaya, pagkaing ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangag, walang malay, nagkukunwaring hindi nakikita ang sambunton na ebidensya, ang dose-dosenang testigo, ang 18 higit pang mga Marines. Itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. Wala silang pakialam. Kaya marami po sa inyo naging kasama ko nung ating kabataan. At ang suot natin ay itong t-shirt. Ang sigaw natin noon pa, makialam! Makialam na po tayo. Makialam para sa kabataan. Makialam para sa kinabukasan. Makialam para maibalik ang katotohanan sa ating lipi. Panahon na maibalik ang katarungan, ang hustisya na hindi buktot at pinabaluktot ang batas at saligang batas. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Katarungan na walang sino-sino, na walang pinipili na kaalyado o kalaban daw. Yan po kasi nakakalungkot mga kababayan. Kasi nga po, ang gobyernong ito, pilit po binabaluktot ang batas. Saan ka makakita? Si Marcolita, kakasuhan mo ng plunder. Eh, donasyon lang yung pera nang galing. Hindi naman sa kaban ng bayan. Na ito, halatang halata, yung flood control scandal, nasa kaban ng bayan galing ang pera. Andiyan sila Erwin Tulfo na tumanggap di umano ng mga mali-malitang pera ayon sa 18 Marines. Nandyan sila mga congressman, Martin Romualdez, Saldico. Napakarami po. Pero ang inuuna nilang kasuhan ay yung mga kaalyado ni BP Sara, mga kababayan. Hindi ba halatang halata ito na papunta ito doon sa impeachment ni BP Sara, mga kababayan? Binabaluktot po kasi nila ang batas. Kasi nga po,
pumapayag po si Ombudsman Remulla na baluktutin ang batas para lang makuha nila yung gusto nilang mangyari, mga kababayan. Kasi ang balita ko po dyan, mayroon pa pong 9 na senador nakakasuhan. Uubusin po talaga nila ang nakaalyado kay BP Sara, mga kababayan, na naniniwala na itong ginagawang impeachment trial ay pang-aano lang kay BP Sara. Pampolitika lang ito, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot. Sawang-sawa na po ang tao sa Bendalo na ito'y pinangungunahan ni Boying Remulla at kasama nitong magkapatid na Rapi Tulfo na walang ibang ginawa kung ginawang buhay, hanap buhay ang mga buhay ng mga ordinaryong Pilipino, away mag-asawa sa kanilang mga content sa programa sa radyo at telebisyon. Mabuti sana kung hinahatian ng kita yung mga buhay na kanilang pinagpepestahan ng kanilang kabuhayan, mga kababayan. Magkano lang ba binibigay ng magkapatid doon sa mga problema ng taong bayan? Tapos yung kita sila, milyon-milyon, bilyon-bilyon. Alam naman po natin na nung panahon pa ng hindi pa senador si Rapi Tulfo, napapabalita na siya ang number 1 sa Pilipinas na kumikita sa YouTube, mga kababayan. Nag-uunahan sila ni Ivana Alawi. Di ba po, mga kababayan? Tapos magkano lang ang binibigay, doon mo lang po makikita na talagang ganun sila katakaw sa pera. Kita mo naman po, anak ni Rapi Tulfo, kung gumastos 2 milyon kaisang gabi lang, mga kababayan. Ganun sila katakaw sa pera. Kaya talagang pinapatunayan lang dito talaga ng rally na ito, binabaluktot po talaga nila ang batas, mga kababayan. Yun po ang nakakalungkot na katotohanan. Sana naman po, maunawaan natin kung bakit sumusuporta ang ANC sa ginagawa ng gobyernong ito kay Marcoleta. Isa kasi, dahil alam naman ng lahat na si Marcoleta ay isang INC. Pero ang ginagawa kasi ni Marcoleta, nasa batas. Lahat ng pagtatanong niya doon sa Senado, may cite siya na batas. Ito yung batas. Kaya sinasabi niya yung restitution na wala naman sa batas yun. Pero pinipilit na pina-implement ni Boying Remulla na magsauli mo na bago kita kunin ng state witness. Ang sinasabi naman ni Marcoleta, bakit mo tanggapin mo muna yung salaysay nila. Pag hindi kaya, wag mo silang tanggapin. Bakit mo kailangan magsauli muna kung wala naman sa batas yan, mga kababayan? Doon po sila nagtatalo ni Boying Remulla. Kasi nga po, binabaluktot mo ngayon, tapos nasundan pa, sabi kaagad ni Erwin Tulfo na, to please the people, we must bend the law. Right, Mr. Ombudsman? Sagot agad ni Boying, yes sir. Di ba, mga kababayan? Talaga pong nagkakuntsabahan na po, ginagawa na po ng gobyernong ito, ang ombudsman, minuwiniweponize na kasuhan lahat ang kalaban nila sa politika at yung NBI ginagamit din para sa mga sumusuporta sa 18 Marines. At ngayon, kinakasuhan ngayon si Mike Defensor Santiago, Mike Defensor ng plunder. Tapos human trafficking pa, mga kababayan. Mga walang bill ito, mga kababayan. Kung hindi ba naman ito panggigipit sa kapwa nila Pilipino, talaga pong pinapatunayan lang dito na talagang lahat ng kalaban nila sa politika patahimikin. Lahat ng kalaban nila na hindi sumusunod sa kanila, ikulong. Yun po ang katotohanan dito, mga kababayan. So hanggang dito na lang po muna, mga kababayan. Palambing naman po ng subscribe ng aking YouTube channel, Boss D TV, mga kababayan. God save the Philippines.